nang gawin uli yon. Ang sabi ng librong Eklesiastiko. Nagkasala ka ba sa iyong kapwa? Kung nangyari yon, huwag mo nang ulitin. Ang pagkakasala mo sa Diyos at pagkakasala mo sa isang kapwa ay katunayan na hindi ka perfecto. Ikaw ay isang tao at isa sa mga anak ni Adan na nakatanggap ng masamang epekto ng kasalanang orihinal. Ilang beses na bang tayo'y pinatawad ng ating Panginoon sa confession? Ilang beses na bang humingi tayo ng paumanhin sa ating kapwa? Sino sa atin ang hindi nangailangan ng patawad ng Diyos? Sino sa atin ang kailanman sa iyong tanang buhay ay hindi ka nagkamali sa iyong kapwa at nagsabing, sorry po, paumanhin? Kung hindi kailanman nagkasala ka sa Diyos, kung walang pagkakataon na hindi ka humingi ng paumanhin o hindi mo nasaktan na iyong kapwa, may karapatan kang sabihin, ayoko magpatawad. Sapagkat ang ibig sabihin niyan, hindi mo naranasan ang maging makasalanan. Ang ibig sabihin niyan, hindi mo naranasan kung paano ang magkamali. You have not experienced how to fall from perfection to sinfulness. Ibinigay ng Panginoon sa tao ang kapangyarihang magpatawad ng kasalanan. Ang pagkapangyarihang pakinggan ang naging kasalanan ng kanyang mga anak. Ibinigay niya sa isang tao sa pari. Hindi sa mga anghel. Hindi sa mga santo sa langit, kundi sa isang pari buhay tulad niyo. May kalakasan, may kahinaan. May panahon ng kabaitan, may panahon ng pagkagalit. Sapagkat ang isang tao ay nauunawaan ang kahinaan ng kanyang kapwa-tao. Kaya nga, sa mga taga-Colosas, ang payo ni San Pablo, magpatawaran kayo sa isa't isa. Payuhan ninyo ang isa't isa. Turuan ninyo ang isa't isa. Huwag nating gamitin ang ating kabanalan. Ang mataas na antas ng ating kabanalan upang sabihin sa iba, ba't ganyan ka? They need someone to teach them. They need someone to advise them. Kailangan nila nung sa kanila'y magtiyatiyaga, naturuan unti-unti. Because their formation is quite different, might be different from your own formation spiritually, emotionally, and intellectually.
nanggaling tayo, maaaring sa iba't ibang bahay, ang asawa mo at ikaw. Sa isang mag-asawa, lalaki at babae, hiniling nila sa Diyos na magkaroon ng mga supling na mga anak, to have children. At na makita nila ang kanilang unang anak, their first child, they were so happy. Praising God. During baptism, they consecrate their child to the Blessed Virgin Mary to be that child's protectress. Bilang mabubuting magulang, they educate them. Tinuruan sila, pinayuhan sila, binigyan ng magandang asal, tinuruang magkasal. At ang tanong ng ibang mga magulang, saan ako nagkamali? Bakit nung lumaki ang aking anak, ganyan na siya? Walang utang na loob. Tumanaw kayo ng utang na loob, sabi ni San Pablo sa mga taga-Colosas. At sa atin, saan ako nagkamali? Bakit ganyan siya? Ang anak namin, ang mga anak namin. Dati kasama-sama namin sa pagsisimba, ngayon, pag imbitahan mo magsimba, nagagalit. Ayaw na magsimba. Ayaw na magdasal. Ayaw na magrosaryo. Ayaw nang magkumpisal. Ang tinanim namin, Padre, puro kabutihan. Saan kami nagkulang? Maaring wala. Yan din ang tanong nung laborer sa owner, sa may-ari ng palayan. Master, did you not sow good seeds? Bakit may lumataw na zizania, thistles, masasamang damo? Naintindihan agad ng may-ari ng taniman. Dahil alam na alam niya kung ano yung tinanim niya. Kaaway ang may gawa nito. It is an enemy who did this. Yan ang sagot sa inyong katanungan, mga minamahal na magulang. Saan ako nagkamali, Padre? Magkasama kami mag-asawa, hubugin sila sa mabuting asal, sa pagmamahal sa Diyos, sa pagmamahal sa Malagiring Maria, sa pagmamahal sa inang simbahan, sa pagmamahal sa kapwa. Saan kami nagkamali? Kaaway ang may gawa niyan. Nung natutulog na ang lahat, itong kaaway na itong nagasik ng weeds, masamang damo, at hindi namalayan. Yan ang nangyari, mga minamahal na magulang. Hindi nyo namamalayan, someone sowed bad seeds, weeds, in the hearts of your children. May nagasik ng masamang damo sa puso, isipan, at kaluluwa ng inyong anak. Sino yon? Sila lang nakakaalam. Pwedeng kaibigan, pwedeng social media,
Nakakatuwang tingnan ang ating mga anak kapag kasama-sama natin na nagsisimba, katabi natin. They were waiting for the moments of communion to receive the body of our Lord Jesus Christ, to nourish, upang pakainin ang kanilang kaluluwa. How pious they were, going back, calling God. At mapapansin niyo, little by little, nakasama niyo siya, unti-unti nang, Daddy, magsi-CR muna ako. Yung CR na yun, meron ng masamang damong nakapasok sa kanyang conviction. Meron ng masamang damong nakapasok sa kanyang piety, sa kanyang kabanalan, sa kanyang pagiging masunod. Saan nanggaling yun? Siya lang ang nakakaalam. Dahil siya ang tumanggap niya. After, pag magti-teenager na yan, hindi mo na siya katabi. Dito na lang po ako, kayo na lang diyan. Hindi na sa harapan, sa gitna na. At pag high school na, college na, nasa likuran na. Ang layo na. Nasa ba yung anak ko? Nandoon pala, nagsisimba. Ang layo na. Pag medyo nagtatrabaho na o college pa rin, nandoon na sa likuran, nagsisimba, nakaganito na lang. Dami na yung Espiritu to. At dahil lumuhod sa consecration. Nasa labas naman tayo eh. But are you attending the Mass? Kapag may mga pews, dapat nasa loob tayo. Unless na may sakit ka, na nalulula ka, dahil sa sobrang init, that's different. Pero pag nagsimba tayo sa loob ng simbahan, naalala ko sa Mexico nung nandun ako. Sisimula ang misa, yung first 3 pews walang tao, nasa likod lahat. Sabi ko, hindi po ako mag-uumpisa ng misa kung nasa labas kayo. We adore God inside His house. Kaya, ba't ka nasa labas? Baka po may mag-message sa akin. Are you coming for Mass or what? To the Colossians, ano man ang iyong gawin sa salita ng Kristo. Nakalulungkot para sa mga magulang na nangyayari ito. Subalit, huwag kayong mag-alala, mga minamahal na magulang, dahil you have reward in heaven for what you have done. Ginawa niyo ang iyong tungkulin na magtanim ng mabuting binhi sa puso, kaluluwa at isipan ng inyong mga anak. And God is waiting for you that He may reward you both. Malungkot kayo kung hindi niyo nagawa ang iyong tungkulin bilang maging mabuting magulang as good educators of your children. Kung nagawa niyo ang lahat at nawala pa rin sila, it is not your fault. What you can do is to pray for them. Habang buhay tayo, may habang buhay ang mga anak ninyo, may pag-asa. At pataasin niyo pa ang antas ng inyong kabayan with examples. Sa ating lahat, bilang pagtatapos, pagpatawaran tayo sa isa't isa. Lahat tayo nagkakamali. Kahit sa kalye, nagdadrive ka, alam mo na hindi mo maiwasan minsan ang magkamali ka sa pagmamaneho.
Nasa mali kang lane dahil nagkamali ka. Kapag nangyari yan sa iba, huwag nating itraton masama para walang road rage. Walang initan ng ulo. Alalahanin mo na minsan nagkamali ka rin. Minsan nagkamali ka, may bumusina sa iyo. Ang lakas, nataranta ka. Gusto ba natin mangyari yan sa iba na mataranta din? May bumusina sa inang malakas, nagalit ka dahil nakakabingi. Gusto mo bang mangyari sa iba yon? Counsel each other. We teach each other the secret of holiness. Sa ngalan ng Ama at ng Anak na Espiritu Santo. Amen.